Ikatlong Kabanata. Huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan ng Diyos, sapagkat hahatulan kayo ayon sa paghatol ninyo sa iba. Susukatin kayo ayon sa panukat ninyo sa iba. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata, at sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal. Baka pagkatapos ay kayo pang malingan nila at sakmalin. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga yun. Humingi kayo, at kayo'y bibigyan. Humanap kayo, at inyong matatagpuan. Kumatok kayo, at kayo'y pagbubuksan, sapagkat tatanggap ang bawat humihingi. Makakakita ang bawat naghahanap, at pagbubuksan ang bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang bawat humihingi sa kanya. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga sinulat ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nagdaraan doon. Mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo ng parang tupa, ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno, at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga hindi tunay na propeta sa kanilang mga gawa. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang sumusunod lamang sa kalooban ng aking amang nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mahilig gumawa ng masama. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga aral kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito, ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay at lumusang nawasak. Namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang mga turong ito, sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan.
Ikawalong kabanata. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at tumuhod sa harapan niya. "Ginoo," sabi ng ketongin, "kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling." Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Oo, ibig ko gumaling ka. at gumaling nga agad ang ketongin. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, Huwag mo itong sasabihin kanino man. Pumunta ka't magpasuri sa pare. Pagkatapos mag-alay ka ng handog na iniutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit sa kanya ang isang kapitan ng hukbong Romano at nakiusap. Ginoo, ang katulong ko po ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, Pupuntahan ko siya at pagagalingin. ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din akong mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon at siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika at siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa ka niya yun. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya maging sa buong Israel man. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapat na kasalo ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at magngangalit ang kanilang mga ngipin. at sinabi ni Jesus sa kapitan, Umuwi ka na. Mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Noon din ay gumaling ang katulong ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya ron ang biyanan nito na nakaratay at nilalagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at ito'y gumaling agad, umangon at naglingkod sa kanya. Nang gabing yun, dinala kay Jesus ang maraming sinasaniban ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Kinuha niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling ang ating mga karamdaman. Nang makita ni Jesus ang maraming tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga alagad na maghandang tumawid sa kabilang ibayo. Lumapit sa kanya ang isang tagapagturo ng kautusan at sinabi, Guro, sasama po ako sa inyo saan man kayo pupunta. Sumagot si Jesus, May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugat ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ilibing ko ang aking ama? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog doon si Jesus, kaya't dilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami! Lulubog tayo! Sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, Bakit kayo natatakot? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat. Ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Sabi nila. Nang dumating si Jesus sa kabilang ibayo, sa lupain ng mga Gadareno,
sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila ay sinasaniban ng mga demonyo. Napakababagis nila kaya't walang mga has dumaan doon. Bigla silang sumigaw. Anong akala mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang mahirapan kami kahit hindi pa panahon? Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nakiusap sa kanya ang mga demonyo. Kung palalayasin mo kami, hayaan mong pumasok kami sa mga baboy na yon. Sinabi ni Jesus, Sige, humayo kayo. at lumabas nga sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo papunta sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Nagtakbuhan papuntang bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan. Pagdating doon, ipinamalitan nila ang buong pangyayari pati ang naganap sa mga lalaking sinasaniban ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya ay ipinakiusap nilang lisanin niya ang kanilang lupain.